الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا استقيموا لا تختلف يرحمكم الله. الله أكبر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية لله صلوات وطيبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله استغفر الله العظيم. استغفر الله.
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat mga kapatid, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating tagapaglikha, na ang gabing itong ating pagtitipon hanggat tayo ay dinatnan ng umaga ngayon ay tapos na ang bukang liwayway at ito ngayon ay madaling araw na, subhanallah. Nawa itong lupain na ito, itong dito sa Lakes Park, ang mga dahon na ito, ang tubig na ito, ang mga bato na ito, ang kapaligiran natin ay maging saksi sa atin sa araw ng paghukom na kahit minsan sa ating buhay nagtipon-tipon tayo dito para sa Allah. Allahumma amin. Alam niyo ba na sa Quran nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tungkol sa aya na Suratul Zalzal. Ang Suratul Zalzal, ito yung sura na kabanata sa kagimbal-gimbal na kaganapan na mangyayari ang masidhi at matinding paglindol sa mundong ito. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Pag niyanig ng lindol, ng matinding lindol ang mundong ito, dahil ito yung malapit na sa paggunaw ng mundo o katapusan ng mundo, ay idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ang lahat ng anuman ng mga nandito sa kalupaan, sa ilalim ng lupang ito, ay magsisilabasan. Wa qala al insanu ma laha, sasabihin ng tao sa kanyang sarili, sa kanila ang lahat, ano ba ang pagyanig na ito? Ano bang matinding nangyayari dito sa atin ngayon? Yawma idin tuhaddithu akhbaraha, ang mga kalupaan ay magsasalita, magsasabi at magsasaksi ano ang ginawa ng isang tao dito sa ibabaw ng mundo. Ang tafsir ng mga pantas, mga kapatid, ang mga lupain na ito, kung saan ka lugar pumunta na gumawa ng kabutihan, magsasaksi sa iyo yun sa Allah. Kung saan ka gumawa ng kasalanan, magsasaksi sa iyo yun sa araw ng paghukom. Isang tafsir ng mga pantas, ang mga nailibing sa lupa, ang mga sapat matinding pagyanig, magsisilabasan yan at dahil sa matinding paggunaw ng mundo na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng pagliliti sa bawat isa sa atin. Sa sobrang lamig, pati ang pasalita ko nilalamig na rin. So, kahit minsan sa buhay natin, mga kapatid, alhamdulillah, nagtipon-tipon tayo ng gabi, walang tulugan. At alhamdulillah, nandito tayo sa pagninilay-nilay natin sa mga paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina, nabasa ko ang aya sa Suratu Ad-Duha. Ang Suratu Ad-Duha, ang ibig sabihin ng duha, ay yung bagong liwanag. Yung bukang liwayway. Yung bagong pagpasok ng araw. Ang ating tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala ay sumumpa. Walang dapat sumumpa sa kanyang mga nilikha maliban si Allah. Dahil siya ang may karapatan na sumumpa rito. Hindi nararapat sa isang tao na sumumpa ka sa isang bagay o sumumpa ka sa isang tao. Nararapat lang na sumumpa tayo, magpanata tayo sa pamamagitan ni Allah na pagsabi mo ng wallahi, tallahi, billahi. Kasi pag sumumpa ka sa ibang tao, sa ibang nilalang at mga bagay, ito ay uri ng pagtatambal. Malaking kasalanan. Si Allah ang siyang may karapatan na sumumpa sa kanyang mga nilikha.
isa sa mga panumpa niya sa kanyang pagsabi na wadduha. Sumumpa ang Allah na sabi niya ay katotohanan. Ang bukang liwayway o bukang ang bagong liwanag sa isang araw, ibinaba ito kay Propeta Muhammad. Kasi si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 6 na buwan, yung ibang mga pantas 4 na buwan o ilang araw o ilang mga buwan, ay hindi bumaba sa kanya ang talata sa Quran. Nagkasakit si Propeta Muhammad. Nagdaramdam, nagkaroon ng pighati, lungkot at hirap sa kanyang buhay. Lalo pang nadagdagan ito noong kumalat ang balita na ikinalat ng mga Quraysh na si Muhammad ay hindi totoong propeta. Mapagkunwari, mapaninlang na tao. Dahil siya mismo ay pinabayaan ng kanyang Panginoon. Dahil siya mismo ay kinamuhian at kinalimutan ng kanyang Panginoon. Ang ating pruweba ay hindi dumating sa kanya ang mga revelasyon. Dumating sa kanya ang babae na si Jamil. Si Jamil ay asawa ni Abu Lahab, na kung saan sinabi niya, "Ya Muhammad, ma ra'ayna syaitana kahadal ayam." O Muhammad, hindi namin nakita ngayon na bumaba sa'yo ang syaitan sa'yo. Tingnan mo yung sarcastic, yung pagmamaliit nila kay Propeta Muhammad. Muhammad, wala namin nakita sa'yo na bumaba si syaitan. Si Jibril ay kinukonsider at sinasabi nilang syaitan. Lalong napigati, lalong nalungkot si Propeta sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito bumaba ang talatang ito, ang wadduha. Anong sabi ng Allah sa kanya? Sumusumpa ako sa bukang liwayway, sa bagong liwanag, sa bagong araw, wadduha, walayli idha sadya, at sumusumpa din ako, sabi ng Allah, sa paggabi ng kadiliman ng gabi. Anong maintindihan natin dito? Sabi ng mga pantas, inuna ng Allah ang araw, ang liwanag, ang bagong pag-asa, ang bagong buhay, ang bagong liwanag. At ganun din ang gabi na kung saan sumumpa ang Allah. Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay sa mundo ay may liwanag at may dilim. Ang buhay natin may lungkot, may ginhawa, may pighati, may hirap, may saya at may lungkot. Yan ang Muslim na dapat niyang malaman. Pero alam natin at batid natin na ang buhay dito sa mundo, anumang saya, anumang lungkot, lahat ito ay panandalian lamang. Kaya dito, sa aya na ito, nung sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang gusto niyang iparating, ipabatid kay Propeta Muhammad, sa kanyang propeta, Muhammad, wadduha walayli ila sadya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, alalahanin mo sa panunumpa ko sa bagong araw na yan, sa liwanag na yan, at sa gabi ng liwanag na yan, sumusumpa ako ng iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman ay siya ay hindi kanya pinabayaan. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. At hindi totoo na pinabayaan kita, at hindi totoo na ikaw ay kinasuklaman kita. Ito ay mga nagmumutawi sa mga salita ng mga kalaban mo sa Islam, na nanatili ang iyong Panginoon na mahal ka niya. Sinubukan ka lamang o propeta ng Allah. Wadduha walayli idha sadya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Mga kapatid, ano ang pighati mo o Muhammad? Ano ang lungkot at hirap mo o Muhammad? O ikaw na Muslim na nahihirapan, o kayo na mga Muslim na patuloy na nahihirapan na naninirahan sa Gaza o sa Palestine o saan man lugar na mayroong mga parusa at pighati na inyong pinagdadaanan. Anong lungkot ito? Anong hirap ito? Samantalang inyong Panginoon ay nagsabi, walal akhira,
ang araw ng paghukom, ang siyang buhay na walang hanggan, ang siyang buhay na totoo at mananatili. Ang buhay dito sa mundo, anumang hirap, anumang saya, hindi ito nananatili o mga kamusliman. O lalo na ikaw o Muhammad, walal akhiratu khair. Ang akhira, ang siyang tunay na pinakamainam, pinakamabuting araw na pamumuhay na mananatili at buhay na walang hanggan. Ya Allah. Wallahi mga kapatid, ito ay solusyon. Ito ay gamot sa akin, sa iyo, na may problema sa kanyang pamilya, sa asawa, problema sa trabaho, problema sa kanyang kalusugan, problema sa kanyang sarili, mga pigati at lungkot at hirap sa iyong buhay, mundo lamang ito. Wallahi, nilikha tayo ng Allah, inamakulik na lil akhirah, walay sa hadid dunya. Nilikha tayo ng Allah para sa akhirah, sa buhay na walang hanggan. Hindi ang mundong ito na panandalian na tayo lamang ay dumaan dito sa mundong ito. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Allah, igawad nawa sa amin ang iyong pangako na kami ay saksihan mo na naniniwala at nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa iyong propeta, at kami ay wag hayaan na mamatay kami na hindi kami mga Muslim. Allahumma amin. Mga kapatid, anong sinabi dito ng Allah? Walal akhiratu khairu laka minal ula. Dahil wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ang sino mang magtimpi, ang sino mang magsabar, ang sino mang magtiis, ang sino man maniwala sa Allah, ang sino mang hindi mawala ng pag-asa, ang sino mang alam niya na ang mundong ito ay panandalian lamang ito na bilang pagsubok ng Allah sa inyo, ibibigay at gagawad sa iyo ng iyong Panginoon o Muhammad ang siyang iyong kalulugdan, ang siyang iyong kagustuhan, ang siyang iyong mitihiin at layunin. Ano ito mga kapatid? Ang ibibigay ng Allah sa kanyang propeta at sa mga mananampalataya? Ano? Paraiso ng Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya Allah, ang aming mga kapatiran na nahihirapan dito sa Gaza, na patuloy na inaapi, patuloy na binubomba, patuloy na pinapahirapan ng mga Hudyo na ito ng mga Israelita. Mahal kayo ng Allah mga kapatid. Ikaw na may pinagdadaanan sa buhay mo na isang Muslim. Ano ang pinagdadaanan mo? Anong katiting? Ano ang wala sa kalingkingan ng pinagdadaanan mo ngayon sa pinagdaanan ng iyong mahal na propeta? Na pinakamamahal ng Allah. Naramdaman ba natin mga kapatid sa ating sarili na nagutom tayo minsan sa ating buhay? Sa tinding sakit ng tiyan natin? Wala. Si propeta nadaanan niya. Nadaanan niyo na ba sa buhay ninyo o naranasan niyo na ba sa buhay niyo na pinagtabuyan kayo at pinagbabato kayo ng mga tao, ng inyong mga kamag-anak? Wala. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagdaanan ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya Muhammad, ikaw, hindi ba namin ikaw ay nilikha na galing ikaw sa isang ulila? Ulila si Muhammad. Di ba mga kapatid? Namatay ang kanyang ama na si Abdullah na hindi nakita ni Muhammad dahil nandun pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina. At nung siya ay ipinanganak, ang kanyang ina na si Amina, 6 na taon lamang siya nabuhay, tapos namatay ang kanyang ina na si Amina. 2 taon lang siya nanatili kay Amina dahil sa loob ng 1 hanggang 4 na taon ay nanatili siya kay Halima as-Saadiyah na inaruga at inalagaan ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay 2 taon kay Amina, pagkatapos namatay, tapos nung siya ay 6 hanggang 8 taon nanatili sa kanyang lolo na si Abdul Muttalib, na namatay din si Abdul Muttalib sa edad ni Propeta Muhammad 8 taon o 10 taon. Uli lang lubos, walang ina, walang ama, walang lolo. Sino ang kumupkup? Ang kanyang tsuhi na si Abu Talib. So, alam yajidka yatiman fa'awa, wawajadaka dhalan fahada. At ikaw Muhammad, galing ka sa yatim na walang magulang. Pero anong ginawa sa iyo ng Allah? Ginawa ka isang propeta.
Pero biniyayaan ka ng maraming biyaya at ginabayan ka. Ikaw, Muhammad, ginabayan ka ng Allah dahil ikaw ay binigyan ng Islam. Kayo na mga Muslim. Dati kayo ay wala sa tamang pananampalataya na dahil sa gabay ng Allah, tinanggap ninyo ang Islam na kusang loob na ito ay mula sa patnubay ng inyong Panginoon. At noong ito'y matanggap ninyo, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada, at binigyan kayo ng gabay, wa wajadaka dhalan fahada. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Anong sunod dito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan na ito? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Muhammad, o kayo na mga Muslim, dati kayo ay mahirap. Ikaw, Muhammad, ay mahirap. Uli lang lubos. Pero sa pamamagitan nito, ginawa ka ng Allah na binigyan ka ng maraming pagpapala. Binigyan ka niya ng yaman, binigyan ka niya ng tunay na pagmamahal sa kanya na mula sa iyong Panginoon na ikaw ay ginabayan niya sa Islam, pagkatapos ay ginabayan ka at binyayaan ka niya ng isang babae na si Khadija, na mayaman. Naging mayaman ka sa kapanahunan ni Khadija. Tinulungan ka niya, isinakripisyo ang kanyang yaman at ang kanyang buhay at ang kanyang oras sa iyo, O Muhammad. Pagkatapos nito, anong nangyari? Pagkatapos dito, Muhammad, ay siya rin ay namatay, si Khadija. Pero ang yaman na itunay na ipinagkaloob sa iyo ng Allah, bukod sa kanyang gabay sa iyo, Muhammad, ay ikaw ay binigyan ng pagpapalang lubos ng Islam. Mga kapatid, ang tunay na yaman natin sa ating buhay ay ang Islam. Wallahi, kung walang Islam sa ating buhay, ano pa ang saysay ng ating buhay dito sa mundo? Nananatili tayo, nabubuhay tayo dito sa mundo kung bakit tayo nagpupursigi dahil sa Islam. Alhamdulillah. Pagkatapos sinabi ng Allah dito sa aya na ito, sa mga panghuling aya na sinabi niya kay Propeta Muhammad, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ آئِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. At kayo na mga mananampalataya, huwag niyong pagtabuyan ang mga ulila. Pinagsabihan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga ulila na walang magulang o di kaya namatay na ang kanyang ama na siya ay wala pa sa wastong gulang, pag humiling sila, huwag natin sila pagtabuyan at huwag natin kimkimin o huwag natin kunin ang kanilang mga yaman. Dahil napakalaking kasalanan sa Allah, pagliliti sa araw ng paghukom, ang iyong tao na siya ay kanyang kinimkim o kanyang tinanggalan ng karapatan o siya ay nanghamak sa mga anak ng mga ulila. Fala takhar. Ano pa ang aya dito? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. At ang mga umihingi na mga mahirap, maralita o Muhammad o kayo na mga mananampalataya, pag humiling sila ay huwag nyo silang tanggihan o pagtabuyan o talikuran. Mga kapatid, kung wala kang may ibigay sa isang tao na humihiling, maski maaliwalas na pagmumuka, sorry po, sorry, ana afwan, ana mafi fulus, dahil bas wahid riyal, bigyan mo ng wahid riyal, masaya na siya, napakalaking gantimpala mo na sa Allah. O ano pa kaya kung totoong meron ka, bigyan mo ng 5 reals, 10 reals. Mga kapatid, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat malun min sadaqah. Hindi kailanman nababawas ang inyong yaman sa pagpamagitan ng pagbigay ng sadaqah. Wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sabi ng Allah, at ang mga biyaya namin sa iyo, O Muhammad, o kayo na mga Muslim, anumang biyaya na ipinagkaloob namin sa inyo, sabi ng Allah, ay sabihin nito sa mga tao. Fahadith. Anong ibig sabihin ng fahadith? Tuhadithuhu. Anong biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah, bro? Pwede mong sabihin at ibahagi sa mga kapwa-tao. Katulad ng ano? Binyayaan ka ng Allah ng Quran, ibahagi ang Quran. Binyayaan ka ng magandang boses, magbasa ka ng Quran. Binyayaan ka niya ng yaman, pwede mong sabihin sa mga kapatid mo, bro,
alhamdulillah, meron akong nabiling kotse, may bahay ako, alhamdulillah, minsan pagpunta kayo doon sa amin, doon kayo tumuloy sa amin. Pwede mo yun. Bro, alhamdulillah, na-promote ako. Bro, alhamdulillah, ito. Ibig sabihin, yung mga karapat dapat lang na pwedeng sabihin ng mga biyaya ng Allah. Sabi dito ng mga pantas, ang kaalaman, wag mo ipagkait, ang kaalaman sa Quran, ang kagandahang boses, ang pagtulong sa kapwa, anumang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Allah, pwede itong ipakita sa tao, pwede itong sabihin sa mga tao. Importante ang intensyon mo ay para sa Allah at hindi ka nagyayabang. May mga tao bro na naging alipin ng kanilang sarili, maski meron sila, nagsisinungalin sila, ayaw nila sabihin. Samantalang alam ng Allah kung anong meron sila, pero hindi nila ito sinasabi. Sila ang mga taong nalinlang ng lipunan, nalinlang ng kanilang sarili, dahil mismo ang Allah na nagsabi na wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Anumang mga biyaya sa inyo ng Allah ay sabihin ito. Mga kapatid, isa rin sa hadith ni propeta na nabanggit niya ay inna Allaha yuhibbul abda idza ra'a athara ni'amahu. Fima ma'na al-hadith. Ibig sabihin nun, ang Allah ay kinalulugdan niya ang kanyang alipin, na ang alipin na ito, ang mga biyaya ng Allah sa kanya ay ipinapakita niya. Kaya mo, importante, hindi ka nangungutang, hindi ka social climber, bumili ka na kung anong meron ka. Dahil meron kang yaman, meron kang biyaya na ibigay sa iyo ng Allah. At sabihin ito sa mga tao kung kailangan. Pero basta wag ka lang magyabang, basta wag lang pakitang tao. Importante ito ay tama sa iyong Panginoon na kung saan ito ay nakasalalay sa ating intensyon. Mga kapatid, sana sa mga sandaling ito napulutan natin ng aral. Ang lamig-lamig ngayon. Masya Allah. Dito lang po ito sa Lakes Park. Napakaganda ng liwanag ng araw. May bagong pag-asa. Kapatid na Asnawi. At kapatid na Nurhaydin, Ismail, Abdulaziz, sarili ko, mayroon tayong bagong pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. La taqnatu min rahmatillah, huwag kayo mawalan ng pag-asa sa inyong tagapaglikha. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, anumang hirap at pigati na pinagdadaanan natin, ito ay isang uri ng biyaya mula sa Kanya. Alhamdulillah mga kapatid, sa araw na ito, subhanallah, dati-rati nung kami mga estudyante na experience namin doon sa mga disyerto, doon kami natutulog, na ganito rin, nataglamig talaga. Pero itong dito sa Riyadh, na-experience ko rin to minsan, doon din sa mga disyerto, minsan kami, pamilya ko, yung mga kapatid ko, pinsan, pero yung sa inyo, magkakapatiran, pangalawa siguro ito, na na-experience ko din ito, na hanggang magdamag tayo nandito. Nagkape-kape, kumain, nag-ihaw-ihaw, at alhamdulillah, nawala ang stress, at alhamdulillah sa pagninilay-nilay natin sa mga nilikha ng Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. At nawa tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain. At ulitin ko, sana magsaksi ang punong ito na siya na nilikha ng Allah, na pumupuri at lumuwalhati sa Allah. Magsaksi sa atin sa araw ng paghukom na minsan tayo'y nadayo rito, nagpatira pa at nakinig sa mga aralin sa Islam. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, Masya Allah.